Naalala ko lang bigla na hanggang bukas pala ako kailangan mag-survive. Kasi dito ako matutulog kay Bukbok eh. Diba? Marami kasing nagsasabi sa akin, hindi ko raw kaya. So, Bukbok? Bukid yan! Bukid yan, Bukbok! Kita mo ba yan, Bukbok? Sabi ko sa'yo eh. Diba? Kahit tayong dalawa lang, diba? Makakarating tayo sa mga ganyan lugar. Ikaw naman, ang kakabahan, Bukbok. Basta kasama mo Mayor TV, sagot kita. Ayan mo, you don't get to see that everyday, Bukbok, in the city, di ba? The opportunity to step away from everything and take a break is something that shouldn't be squandered. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun, lalo na yung word na squandered. Ano bang ibig sabihin ng squandered? Squander, waste something, especially money or time, in a reckless and foolish manner. Yun pala yun. So ang sinasabi pala nitong quote na nabasa ko, yung pagkakataon daw na lumayo muna sa lahat ng bagay at magpahinga ay isang bagay na hindi dapat sinasayang. Yun pala yun. Well, hindi naman sa nagrereklamo na ako at sobrang pagod ko na sa city life na pinili ko dahil ako nga ay isang city boy, no? Pero paminsan-minsan ay kailangan din natin ng ganito. Kailangan nating lumayo, kailangan nating huminga, kailangan nating magpahinga. Para pag bumalik na tayo dun sa ating everyday life, may bago tayong baon, may bago tayong sandata, may bago tayong lakas. Yung simpleng may maikukwento tayong bago sa pamilya natin, sa mga katrabaho natin, sa mga kaibigan natin, sobrang laking bagay na nun. So importante yung ganito, bibitawan mo muna yung mga bagay na palagi mong ginagawa, bibitawan mo muna yung mga bagay na kailangan mong gawin para gumawa ng isang bagay na kailangan mo rin, at yun ay ang magpahinga. So samahan niyo ako dito sa biyahe ko na to, kung saan ay susubukan ko na lumayo, huminga at magpahinga ng mag-isa. Ang pagbiyahe ng malayo ay isang bagay na medyo hindi ko na-enjoy. Malamang may mga katulad din ako dyan na mas komportable tayo na nandito lang tayo sa malapit. Malapit sa bahay, malapit sa trabaho, malapit dun sa mga bagay na kailangan nating gawin. Kaya yung paminsan-minsan na ganito, yung bibiyahe ka mag-isa, lalayo ka, para maka-experience ng ibang bagay, kailangan din natin to, guys. Dahil kung hindi tayo susubok ng ibang bagay, ay wala tayong matututunan sa buhay. Kung magiging redundant lang tayo sa mga bagay na palagi nating ginagawa, kung paulit-ulit lang ang cycle natin sa araw-araw, feeling ko hindi tayo mag-grow. Hindi tayo mag-i-improve. Kasi kung safe na tayo palagi sa mga bagay na ginagawa natin, posibleng hindi na tayo magkamali. And tandaan natin na tuwing tayo ay magkakamali, doon tayo mas lumalakas at doon tayo natututo. Okay, dahil hindi naman ako sanay mag-camping, alam nyo naman yan. So, ngayon ko lang gagawin to. Ayan, minarapat ko na pumila rito sa drive-thru ng Jollibee dito sa may sa may Marilao, Petron and Lex. Ayan, and hindi ko pa rin talaga alam kung saan yung pupuntahan ko. Basta ang alam ko, parang exit ako ng Ciudad de Victoria sa may Philippine Arena mamaya. And hindi ko alam kung saan ako talaga pupunta. Bahala na. Order niyo, sir. 2-piece na burger steak, Drink po. Coke na paki-large, tapos extra rice. Ano pa, sir? Yun lang po. Yun lang. Yun na lang kay Pagan, sir. Okay, Sige po. thank you. Wala pa kasi akong kain. Since hindi ko alam kung saan ako pupunta, 'di ba?
Dito na tayo sa Sure. 2-piece burger steak. Sarap nito. Ang oras pala ngayon, ano na? Alauna na ng hapon. Okay? So, ayan, medyo gutom na rin ako dahil wala akong almusal, nagkape lang ako kanina. Ngayon kasi parang nandun na ako sa edad ko na parang pag nagugutom ako, minsan may hilo na. Hindi ko alam kung gano'n na rin kayo. Kung gano'n na rin kayo, baka magkakabatch tayo. Pagka nagugutom na ako, minsan may kasama ng hilo, may kasama ng panginginig. Hindi ko alam, parang nag-start siya, ano lang mga ilang buwan lang ang nakakalipas mula nung umabot ako sa ganitong edad. Pero ngayon, hindi pa naman ako ganun kagutom. Pero nagugutom na ako. Parang gusto ko nang kumain, parang ganyan. Minsan kasi may gutom ako na kailangan ko nang kumain, kailangan ko ng kanin, kailangan ko ng sabaw, kailangan ko ng karne, ng gulay. Ayan. Pero yung ngayon naman, parang yung pakiramdam ko parang gusto ko lang kumain. Gusto ko nang kumain. Parang yung ganitong oras dapat kumakain na ako. Yan yung 2-piece burger steak, no? Lunch po po. Saka isang extra rice. Yes. Ganon. Sir, may 16 pa po. Good afternoon po. Oras ka mga sir. Thank you. Okay. Tapos tsaka ako hahanap ng parking. Dito na ako kakain kay Bukbok. Ano ba rito? Ito pala. Ito na pala. Uy! 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 Sarap dito. Kain na, kain na. Siyempre alam naman natin na sobrang sarap kumain ng marami kang kasabay. Parang mas magana yung pagkain mo. Parang mas masarap kumain ng may kakwentuhan ka. Minsan mas masarap yung ulam pag may kaagaw ka. Pero masarap din naman yung ganito. Yung kumakain ka mag-isa. Yung nai-enjoy mo yung bawat subo mo. Para bang lasap na lasap mo yung lasa nung pagkain na kinakain mo. Pag gusto ko ng masarap na kain sa Jollibee, ito talaga yung go-to meal ko eh. Pagka gusto mo ma-feel good. Ayan, hindi ako masyadong ma-chicken joy. Mas na-appreciate ko yung ito, burger steak. Yung hindi ka kumakain dahil lang may kasabay ka, o masarap yung ulam, o maganda yung view, pero kumakain kang mag-isa dahil deserve mo yung kinakain mo kahit gaano pa yan kasimple. Mga pala guys, baka mamaya merong nag-aabang dyan sa check engine ni Bukbok. Ngayon guys, titigan nyo maigi. Wala man kayo nakikitang check engine dyan. Baka nadismaya kayo, di ba? Okay lang yan, ganun talaga. Hindi lahat ng akala natin totoo. Hindi lahat ng pinaniniwalaan natin totoo. Minsan talagang pinipili lang natin na maniwala sa isang bagay na tayo lang yung nag-iisip. Sarap. Uwi na kaya ako? Pwede na yun.
dumaan dito para makapag-waste dahil hindi ko alam kung saan ako pupunta. Guys, umamin kayo, ngayon pa lang, na minsan ay nararanasan nyo rin to. Yung tipong bibiyahe ka pero hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung anong daratnan mo dun. At hindi mo alam kung makakarating ka nga ba dun. Isa yan sa mga sugal sa buhay na masarap subukan. Masarap i-take yung risk. Hindi katulad nung sugal na nag-uubos ng pera, nag-uubos ng kayamanan, sumisira ng pamilya. Hindi ganun yung sugal na yon. Kasi hindi mo man alam kung saan ka pupunta, siguradong may mararating ka. Kahit na hindi mo alam kung anong daratnan mo doon, siguradong may makikita ka. At kahit na hindi ka sigurado kung makakarating ka ba, ang importante, bumiyahe ka. Ito yung klase ng sugal na wala kang talo. Okay guys, medyo ilang minuto na rin yung nakalipas. Kaya medyo traffic dito sa lugar na to. Ano ba to? Santa Maria yata to. Naalala ko lang bigla na hanggang bukas pala ako kailangan mag-survive. Kasi dito ako matulog kay Bukbok eh. Di ba? Marami kasing nagsasabi sa akin, hindi ko raw kaya. So, ayan. Yun nga, nabanggit ko naman na kanina na magka-camping ako. Pero hindi ko nabanggit na dito ako matulog kay Bukbok. So yun nga, which brings me back to my problem na wala akong kakainin mamayang gabi. Wala akong kakainin mamayang gabi. So kailangan kong umanap ng mabibilhan ng bigas. 2 kilo po. Yan guys, di ko pa rin alam kung saan ako pupunta. Bumili muna tayo ng mga pangangailangan natin dito. Saka 10 itlog po. Kano po lahat? 192. 192. Ito po. Thank you po. Okay, meron ng itlog. Meron ng bigas. Dahan-dahan, unti-unti, kahit maliit ang hakbang, ang importante gumagalaw ka. Huwag mong ikumpara yung biyahe mo sa biyahe ng iba. Dahil may mga struggle sila sa buhay na hindi mo naman naranasan. At may mga struggles ka rin sa buhay na hindi nila mararanasan. Huwag mong madaliin. Huwag mong kopyahin. Lakaran mo yung sarili mong landas. Ano, Bukbok? Bukid yan! Bukid yan, Bukbok! Kita mo ba yan, Bukbok? Sabi ko sa'yo eh. Diba? Kahit tayong dalawa lang, diba? Makakarating tayo sa mga ganyan lugar. Ikaw naman, ang kakabahan, Bukbok. Basta kasama mo Mayor TV, sagot kita. Ayan mo, you don't get to see that every day, Bukbok, in the city, diba? Yan. Ito na yata yun. Ito na yata yung lugar. Uy, Bukbok, bagong lugar to, Bukbok. Ayan guys, dito na tayo sa lugar na ating pupuntahan para mag-relax, magpahinga, huminga-hinga. Ayan guys, kailangan natin yan, kailangan natin. Excited na rin ako, siyempre first time kong gagawin to. Solo camping, diba? Ako lang mag-isa. Kasi nga solo eh, diba? Meron pang solo na madami kayo. Siyempre pag solo, ikaw lang mag-isa.
Nakita niyo na? Yung inaakala natin na dulo na ng isang lakbayin, simula pa lang pala ng panibagong landas na tatahakin. Dito na magsisimula ang ating paghinga ng mag-isa. Okay guys, eto na, magsisimula na yung camping, magre-relax na tayo, magpapahinga. Dahil deserve naman natin to. Kumbaga, self-love talaga. Huwag tayong masyadong puro trabaho. Kailangan minsan, di ba? Relax, camping. Yan, kahit na kulang sa gamit, kulang sa mga kailangan, di ba? Importante yung... Mayor! Ba't nandito ka? Ba't nandito ka? Magka-camping ako eh! Magka-camping ka? Kasi sasakyan mo. Ayun o, pinamatawan na. Ganun ba? Ayun pala, dito. Ano ba yan? Akala ko makakatakas na ako sa magulong mundo ng city life. Solo camping ba dapat to? Solo camping ako eh. Di ko akala. Napag-isipan lang namin na mag-camping ngayon dito eh. Nagkataon lang to. Oo, nagkataon lang. Ang bira. Gaya nung ending mo. may dala ba kayong pagkain? Marami kaming pagkain. Saktong-sakto pala. Kasi boy, ang dala ko lang bigas lang tsaka mga itlog. Ang problema, pang dalawa lang yung pagkain namin. Walang problema dun. Yung bigas ko naman pang 3 eh. Uy, Okay lang kahit wag nyo na akong bigyan. Basta ako makapagbigay sa inyo. Okay na ako dun. ang bait mo!